Is there any verse in the Bible that mobilizes a person or avoids or hinders him from becoming lazy? Because there were times that I'm feeling so lazy, my mind is willing, but my flesh is too weak and it's dragging me into the bed. You see, being lazy is strictly prohibited by the scriptures. Let us read from the book of Romans chapter 12, which says, Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. sa Tagalog, Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. dapat wag tayong tamad sa pagsusumikap. Dapat maninga sa espiritu at mapaglingkod sa Panginoon. Ngayon, maaaring tanong, maybe people will ask, bakit bawal maging tamad? Ano ang layunin? Bakit bawal ng Diyos maging tamad? Kasi the fruit of God's truth will make you industrious. Will make you a busy person. You will never be tamad. Basahin natin ang 2 Peter chapter 1, verses 5 up to 10, which says, And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus let us Christ. put that in Tagalog, that particular verse 1:8. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, kayo ay, sabi niya, hindi kayo pababayaang maging mga tamad o walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. If these things are in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So, para ang tao wag maging tamad, kailangan ay maging fruitful siya. Paano siya magiging fruitful? Kung lahat ng bagay na ito, ilalagay mo sa puso mo. Idadagdag mo sa iyong pananampalataya ang At dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad. Ayun, hindi ka pwedeng maging tamad pagka nasa iyo lahat itong pinaparagdag na ito Idagdag nyo sa inyong pananampalatayang kagalingan, sa kagalingan ay ang kaalaman, sa kaalaman, idagdag nyo ang pagpipigil, sa pagpipigil ang pagtitiis, idagdag nyo sa pagtitiis ang kabanalan, sa kabanalan ang mabuting kalooban sa kapatid, ang mabuting kalooban sa kapatid, idagdag mo naman pag-ibig. Pag meron ka nito, hindi ka magiging tamad. Masama yung tamad, kapatid. Being lazy is prohibited by the scriptures. Tignan nga natin sa Greek, yung salitang slothful, pakilagay sa screen, o neiros, tardy, kumbaga, tamad nga, no? That is indolent, figuratively irksome, grievous, slothful. Bawal talaga ng Diyos yung tamad. Kaya kung Biblia pag-uusapan, ang tao dapat busy. Natatandaan ko merong isang kawika ang English, an idle mind is the workshop of the devil. Whenever you are idle, wala kang ginagawa, tamad ka, ang ginagawa ng demonyo, tinutukso ka ng tinutukso. Kaya ang Kristiyano, busy At alam mo, sa pagiging busy mo, kuminsan nga, kukulangin ka ng tulog Ako nga, kung matulog 3 oras na lang, 2 oras kuminsan. Kuminsan sa 48 oras, ang tulog ko 2 oras lang Marami ka kasing pwedeng magawa sa ikabubuti ng kapwa at ng sarili, kaya hindi tayo pwedeng maging tamad kung tayo Kristiyano. Marami kang pwedeng gawin. Magbasa lang ng Biblia, maganda Di ba? Kaya hindi tayo pwedeng maging tamad.
kung Biblia pag-uusapan, kapatid.